Magandang araw sa ating lahat. Magandang araw sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robbie Medina at ngayong araw ay samahan ninyo akong muling pagbulay-bulayan at pag-aralan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito, sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. At patawarin mo po ako sa mga kasalanan aking nagagawa. Tulungan mo po akong maisabuhay ang iyong mga salita. Bigyan mo po ako ng wisdom, bigyan mo po ako ng knowledge para mas lalo ko pa pong maunawaan ang inyong mga salita. Sinusurrender ko po ang lahat ng mga gagawin ko sa iyo. O ang lahat ng mga gagawin ko ngayong araw, sinusurrender ko po yun sa iyo. Kayo na po ang manguna sa akin, kayo na po ang mag-lead sa akin tungo sa mga mabubuting gawain, at naway ilayo niyo po ako sa lahat ng tukso, ilayo niyo po ako sa lahat ng kasamaang, naway ang iyong pangalan ang maghari sa akin. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At magandang araw sa ating lahat. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang bersikulong mula sa 2 Samuel chapter 11. Sinasabi dito, in the spring, at the time when kings go off to war, David sent Joab out with the king's men and the whole Israelite army. They destroyed the Ammonites and besieged Rabbah, but David remained in Jerusalem. Sa 2 Samuel verse 11, magpo-focus po tayo sa chapter 2 hanggang 3. Babasahin ko po ito. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon ay may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Pinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Ang verse ngayong araw ay may kinalaman sa pagiging idle o walang ginagawa at masyadong nakampante sa kanyang posisyon si Haring David. Nangyari dito ay pinagnasaan niya sinipingan niya pa yung asawa ng kanyang isa sa mga sundalo at pinagtakpan niya pa ito. Para naman sa ating teaching ngayong araw, unang-una, idleness leads to evil. Yun nga, kapag busy tayo sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon, mas lalo tayong nalalayo sa tukso. Dito sa verse na to, si Haring David, pinadala niya lahat ng mga sundalo niya sa labanan, at despite na nakikibagbakbakan na yung mga tropa niya, yung mga sundalo niya, nanatili lang siya sa Jerusalem. At doon nga, dahil nga wala siyang ginagawa, imbis na siya yung manguna sa mga sundalo niya, mas pinili niyang manatili sa Jerusalem. At dahil nga wala siyang ginagawa, nung paglakad-lakad niya sa bubungan ng palasyo, doon na niya nakita yung isang babae na si Bathsheba, at yun ay pinagnasahan niya. Gumamit pa siya ng ibang tao para kunin ang babaeng iyon dahil sa labis niyang pagnanasa. Yun nga, sa teaching natin ngayong araw, sinasabi dito, yung idleness kasi yun yung nasa gitna siya ng ng mabuti at masama Kumbaga, feeling mo sa sarili mo, hindi ka gumagawa ng mabuti, hindi ka rin gumagawa ng masama.
Yun nga yung kaso ni Haring David dito. Dahil nasa wala siyang ginagawa, natukso siya sa babaeng si Bathsheba, at yun, sinipingan niya yan kahit na alam niyang may asawa yan. Sa pangalawa naman, sin gives birth to more sin. Yun nga, pinagtakpan pa ni Haring David yung kasalanan ginawa niya. Pinauwi niya yung asawa ni Bathsheba galing sa isang labanan upang utusang sipingan ng asawa niya, kahit na alam na ni Haring David na nabuntis niya na yan. Parang naghahanap lang siya ng panakip butas. Kaya yun, yung kasalanan ginawa niya, pinagtakpan niya, nakagawa pa siya ng isang kasalanan. Tsaka kapag pinagtatakpan natin yung kasalanan natin, ang susunod na gagawin natin ay yung pagsisinungaling, pandadamay pa ng ibang tao, kahit ang totoo ay tayo naman talaga yung may kasalanan. Tsaka kapag hindi tayo naging humble sa harap ng Diyos, mauwi pa ito sa mas maraming kasalanan. Dapat i-repent na natin ito sa Diyos. Sa pangatlong teaching naman natin, God likes expose. Walang lihim ang hindi nabubunyag sa Panginoon. Kaya hanggat maaari, magpakumbaba na tayo sa Diyos, dahil hindi natin magugustuhan kapag naging pag tinago pa natin yung kasalanan natin, siya mismo ang magbubunyag, at yun ay ikakahiya talaga natin. Kaya hanggat maaari, mag-repent na tayo sa ating Panginoon. Huwag na natin dagdagan pa yung kasalanan natin ng isa pang kasalanan, dahil parang yan parang birth yan, nanganganak yan Kumbaga parang lahi yan, yung kasalanan natin. At yun lamang para sa ating teaching. Pupunta naman tayo sa ating application. Ang application natin ngayong araw ay yung unang-una, BBC, doing good. Kasi kapag ang isip natin is idle or wala tayong ginagawa, pakiramdam natin kapag wala tayong ginagawa, hindi tayo gumagawa ng mabuti o hindi tayo gumagawa ng masama. Kapag idle yung isip natin, magiging palaruan niya ng demonyo at papunta na yung sa kasalanan or sa temptation. Tsaka wag nating hayaang maglaro ang demonyo sa ating isipan. Hanggat maaari, mag-focus tayo sa ating Panginoon. Aaralin natin yung mga salita niya. Mag-focus tayo sa wisdom ng Panginoon. Sa pangalawa namang sa ating application, do not be hypocrite. Alam natin na lahat naman tayo nagkakasala. Kaya wag tayong maging hipokrito. Kasi yung katangian ng mga hipokritong tao, yung buhay nila ini-spend na lang nila sa cheating, betraying, tsaka deceiving. But despite ng mga kasalanang yan, despite ng behavior nila, meron pa rin silang lakas ng loob na punahin yung maliliit na kasalanan ng ibang tao. Kumbaga, parang may dambuhalang trosong nakaharang sa mata niya kapag sinabing hipokrito. Kumbaga, mahilig magmalinis, hindi nakikita yung sariling ginagawa. Kumbaga, kasi kapag hindi mo nakikita yung sarili mong ginagawa, makikita mo ngayon yung ginagawa ng ibang tao. Kahit na alam mong ikaw yung mali, hahanap ka ng paraan para isisi yun sa ibang tao, which is makakonekta nga natin sa teaching natin kanina, yung sin gives birth to more sin. Kaya hanggat maaari, repent na tayo sa Panginoon. Lahat tayo makasalanan, alam natin yan. Alam natin sa sarili natin na makasalanan tayo. Pero kapag pinagsisihan natin ito,
nagtiwala tayo sa Panginoong Jesus, ano yun eh, diyan tayo maliligtas eh. Diyan tayo mapapabuti kapag pinagsisi na natin yung mga kasalanan natin. At para sa ating ikatlong teaching at ikauli, expose or be exposed. Kapag tayo naagawa ng kasalanan, huwag na nating pagtakpan pa ng isa pang kasalanan. I-expose na natin yung sarili natin sa Panginoon. I-humble na natin yung sarili natin sa ating Panginoon. Kasi kapag hindi natin ginawa yun nga, He will expose us, which is mas grabe. Kumbaga parang mawala na tayo ng mukhang iharap pa sa ibang tao. Kaya hanggat maaari, maging humble na tayo sa harap ng Panginoon. Repentance is the key. Huwag tayong mamuhay sa pagiging hipokrito. Bago natin tingnan yung gawa ng iba, tingnan muna natin yung gawa natin kung nakakalugod ba ito sa Diyos. Yun lamang po para sa ating daily devotion. Sana po ay may natutunan tayong lahat. At para tapusin po ang ating daily devotion ngayong araw, ay tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po ako ng sapat na kaalaman at karunungan upang pag-aralan ng iyong mga salita. Tulungan mo po akong i-apply ko ito sa aking buhay. Alam ko, Lord, na minsan nagiging hypocrite ako, pero tinatry ko po yung best ko na maging humble. Tulungan mo po, Lord. Tulungan mo po ako, Lord, na maging humble. Tulungan mo po ako, Lord, na maging mapagkumbaba, na isurrender lahat sa iyo o magsisi lang makasalanan. Tulungan mo po akong i-surrender sa iyo lahat ng aking kasalanan na nagagawa, dahil alam mo kung ano yung makakabuti sa akin at iyon ang makakabuti para sa akin. Lord God, sana po gabayan mo po ako palagi, ilayo niyo po ako sa mga tukso at mga kasamaang nasa paligid ko. Bigyan mo, puspusin mo pa po ako ng iyong mga salita. Naway ang mga salita mo, naway ikaw ang mamuhay sa aking puso. Tawatin mo po ako sa mga kasalanan ko at tumingin. At papasalamat din po ako sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. Higit pa sa aking hinihingi yung binibigay mo. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen. At maraming salamat po. Sana po ay may natutunan tayo. Salamat.